Magandang araw mga bata, ako si Teacher Dana. Ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa linis ng bahay. Pero bago muna yan, tayo ay manalangin. Para sa mga Katoliko, mag-sign of the cross. Amen. At ngayon naman, tayo ay check ng attendance if merong absent. Wala namang liban sa ating klase sa ngayon. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, may tatanong muna ako sa inyo. Ano nga ba ang itsura ng malinis na bahay? Magaling mga bata, saan gusto nyong tumira? Sa magulo at hindi malinis na bahay o sa organisado at malinis na bahay? Magaling mga bata, kaya ngayon naman tatalakayin na natin kung ano nga ba ang paglilinis ng bahay. Ang paglilinis ng bahay ay isang proseso ng pag-aalis ng dumi, alikabok at iba pang mga hindi gustong bagay sa loob ng bahay. Ang mga halimbawa nito ay ang paghuhugas ng pinggan gamit ang dishwashing liquid, ang paglilinis ng sahig gamit ang mop, timba na may tubig, paglilinis ng mga basang gamit ang tub at ang basahan, ang paglilinis ng kwarto gamit ang walis, at ang paglilinis ng bakuran gamit ang walis tuting. Ito ang mga kagamitan na pwede mong gamitin kapag ikaw ay naglilinis ng inyong bahay. So bakit nga ba importante na palaging malinis ang ating bahay? Number 1 is para sa ating kalusugan. So, ang malinis na kapaligiran ay nakakatulong na maiwasan ang pagkalat ng mga mikrobyo, virus at iba pang mga sanhi ng sakit. Pangalawa, kaginhawaan, ang malinis na bahay ay magbibigay ng komportableng lugar para sa mga residente at mga bisita. Pangatlo, organisasyon. Ang paglilinis ay nakakatulong sa pag-oorganisa ng mga gamit at espasyo sa bahay. Pang-apat, pagtitipid. Ang regular na paglilinis ay nakakatulong na mapanatili ang mahabang buhay ng mga gamit at materyales sa bahay. Panglima ay ang kapayapaan ng isip. Ang malinis na kapaligiran ay nakakatulong sa pagbabawas ng stress at pagkabalisa ng mga membro natin sa ating tahanan. Tapos na tayo sa ating talakayan, kaya ngayon naman tayo ay maglalaro. Ang larong ito ay tinatawag na Ano Ito. Ipapakita ko sa inyo ang mga larawan at sasabihin nyo kung ano ang tawag dito at saan ito ginagamit. Malinaw ba mga bata? Magaling! Naintindihan niyo talaga ang ating pinag-aralan sa araw na ito. Ngayon, para sa inyong pangalawang activity, bibigyan ko kayo ng papel at inyong imamatch kung ano ang pangalan sa larawan na nandito. At guguhitan niyo sila kung saan o kung ano ang pangalan ng material na panglinis na nakalagay dito sa papel. Nakuha ba mga bata? Magaling mga bata. Ayan. Para sa inyong group activity, kayo ay guguhit ng 5 materyales na panglinis na makikita nyo sa ating paligid o yung tinalakay natin kanina. Magaling mga bata, naintindihan niyo talaga ang ating tinalakay ngayon. Importante talaga na palaging malinis ang ating bahay upang maiwasan natin ang mga sakit. Pangalawa, dapat din natin malaman kung ano ang mga materyales na gagamitin natin sa ating paglilinis upang mas mapadali ang ating mga trabaho. Ngayon naman, para sa inyong gawain ay ito, ang cleaning tools. Identify the cleaning tools or hanapin nyo kung saan nababagay ang cleaning tools na inyong gagamitin sa mga lugar na ito. Halimbawa sa number 1 is bakuran or sa labas ng bahay. Ang maiging gamitin na panglinis dito ay ang walis tingting or hard broom para malinis ang bakuran.
Magaling mga bata, para sa inyong karagdagang gawain, kayo ay maglilista ng mga kagamitang panlinis na makikita nyo sa inyong mga bahay. Inaasahan kong ipapasa nyo ito sa muli nating pagkikita. See you later, alligator. In a while, crocodile. Give a hug, ladybug. Blow a kiss, jellyfish. See you soon, big baboon. Out the door, dinosaur. Take care, polar bear. Wave goodbye, butterfly.